Sino makakalimot sa naging tahasang pahayag ng kanyang dating tauhan, ng kanyang bataan, ang kanyang chairman ng appropriations? 25 billion pesos ay kanyang inihatid at ibinigay kay Bongbong Marcos. Bukod pa riyan, ang 100 billion pesos na insertion ng tanggapan ng Pangulo. Hindi tama ang paggamit sa pondo nating mga Pilipino. Kaya hindi nakakagulat kung bakit mataglay, tila lumbok ang ating ekonomiya. Bukod dito, bukod sa napakalaking maling polisiya ng Marcos Jr. Administration, hindi rin nakakatulong ang mga irresponsable at mapangahas na nagiging pahayag ng mga opisyal ng Marcos Jr. Administration. Banggitin po natin yung naging pahayag mismo ng hepe ng Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas. Sila raw ay kasalukuyang naghahanda. Sinasanay ang kanilang hanay para sa isang digmaan. At ang kanyang strategiya ay tumagal lamang ang pwersa nating mga Pilipino ng 30 araw dahil bago dumating ang 30 araw, darating na ang saklolo, ang reinforcement, ang ayuda galing sa banyagang pwersa. Yan ang kanyang estratehiya. Hold the line and preserve the troops. Wala siyang estratehiya na talunin kung sino man ang gusto niyang digmain. Ang kanya, huwag lang maubos ang ating mga sundalo at patagalin lamang ng 30 araw in the hope na may dating katulong mula sa mga banyagang puwersa. Hindi rin nakakatulong yung pagbubukas ng bibig. Kilala naman natin lahat kung sino yung mistulang Lucaret sa Malacanang. Yes, tama po yun. Lucaret talaga. And we have all the right to call her out because sweldado ka ng mamamayang Pilipino. Yeah. 100 likes po dyan, pa 100 Kung likes. ayaw mong mapunahin, lumipat ka sa pribado. Subalit hanggang ikaw ay empleyado ng gobyerno, may pananagutan ka sa ordinaryong Pilipino. Marami akong nakilala ngayong hapon na pinagtutukuyan nila. Binabansagang destabilizers. Kailan ba naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos resign? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang resignasyon ay isang kinikilalang pamamaraan upang magkaroon ng vacancy in the office of the President. And there are 4: death, permanent disability, removal from office, or resignation. Kung ang saligang batas ay kinikilala ang resignation, paanong naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos resign? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Itong mga maling polisiya, coupled with reckless pronouncement from senior officials of the government, does not inspire confidence to both local and foreign investors. Ang totoong destabilizer, ang totoong destabilisasyon ay ang corruption at drug addiction. Marcos bakal!
If this administration feels some degree or to a great degree of instability in their governance, huwag na silang maghanap ng sisisihin. Nasa loob ng Malacanang ang nagiging ugat ng destabilization. Uulitin ko, corruption and direct testimony no less than by the presidential system regarding drug addiction is destabilization. Yes! Ang 19% na taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa lahat ng produktong Pilipino na papasok sa kanilang bansa, hindi rin ito nakakatulong sa pagsigla ng ating ekonomiya. 19% ang ipinapataw na taripa, samantalang 0% ang sa Estados Unidos. Yan ay produkto ng pagiging top negotiator. Yang 19% na taripa, nakakasakit at nanganganib kagaya po ng ating coconut oil industry. Pagpasok niya sa bansang Amerika, siya ay papatawan ng 19% na taripa. Samantalang, ang palm oil, kung manggagaling sa Estados Unidos, 0% ang taripa. Paano ka mananalo? Ano ang ating advantage? 19-0. Yan yung mga problema na kinaharap ng ating ekonomiya. Sa kasalukuyan, nandito rin ang ating kaibigan at ginagalang na dating kalihim ng Department of Labor, si Manong Bebot Bello. Ang BPO industry at overseas Filipino workers remittance ang nananatiling angkla ng ating ekonomiya. Yung tinatawag nilang traditional growth drivers. Noong 2024, last year, ang BPO industry at ang remittance ng mga Filipino workers at Filipino migrants combined ay umabot ng $76 billion. Malaki yun. Subalit, hindi pwede yung BPO industry lang at yung OFW remittance lang ang nakakasa ang pagsigla ng ating ekonomiya. Bukod sa $38 billion na contribution, dollars po ito $38 billion contribution ng BPO industry. Nakapagbigay din ito ng direct full employment sa 1.8.2 or 1,820,000 Filipinos ang nabigyan ito ng full-time workers. Subalit, hanggang kailan? Hanggang saan? Sinabi ni dating NEDA Secretary si Dr. Carl Kendrick Chua, pahinana ang BPO industry. Nanganganib din ang BPO industry. Sapagkat nariyan na yung pagsulpot, yung pag-introduce ng tinatawag nating AI or Artificial Intelligence. And it's just a matter of time. I hope not very soon, mawawalan ng trabaho ang marami sa ating mga kababayan na nagmumula sa BPO industry o BPO sector. Wala tayong magagawa, hindi natin mapipigilan. It's just a matter of when, because AIs or artificial intelligence are poised to take over their employment. Ang OFW, maraming salamat sa inyo, ang ating mga migrants sa inyong remittance. $38.4 billion last year. Malaking suporta ito para mapatapiti ang sigla nung tinatawag nating domestic consumer spending. Subalit, hindi nga po nakakatulong
responsabling pahayag ng mga senior officials ng ating pamahalaan. Naghahanda, hinahanda, nagsasanay ang ating sandatahang lakas para sa isang digmaan. And in all probability, the Chief of Staff of the AFP was referring to our superpower neighbor, China.